If ever abutin kami dito ng mga 100,000. Pero nakikita mo, inaasikaso na nila yung mami mo. Nakikita mo na komportable. Nakahiga na dun. Naka-aircon pa. Pero nandun pa lang sa may emergency room ata yun na. Kung mama, ano pong desisyon nyo? Sabi sa akin gano'n. Hindi kinunta ko sila. Siyempre nagulat sila. Grabe naman, 70,000 yung room. ICU kailangan talaga. Tapos yung mga laboratory pa, abuti ng mga 10,000, 20,000. Tapos hindi natin alam kung hanggang ilang araw. E di sa ICU, magkano abutin namin. That time, nung nakikita ko na komportable si mami doon, na ganyan, na mukhang na maaasikaso talaga na maayos. At the same time, kung ma-admit siya, maayos din niya siya. Yung pagtubi ko, maaano, diba? Kahit naglolo ko pa yung tiyan ko. Inisip ko, dito na kaya, ano na namin si mami. Kasi syempre, kailangan niya na rin mag-relax. Kailangan niya na lang magpahinga. Kung aalis pa kami dito, ewan ko na lang. Kasi nga, syempre, yung tibok ng puso niya sobrang bilis eh. Nakakatakot kasi anytime mamaya mapagod, diba? Kaya sabi ko, nasa isip ko, sige na, dito na lang. Ano ba, bahala na, ipangutang or what. Basta maging maayos lang si mami, yun nasa isip mo. Pero, syempre, tinanong ko muna sila. Parang sa isip mo, willing na ako mangutang ng ganun, parang ganun. Hindi na ako nakapagano. Willing na ako mangutang ng mga para lang ma-admit na si mami maayos, maging komportable na siya. So, nung nakausap ko na sila, daddy sila, sabi na, ilipat na lang natin. Di ayun, naisip na naman, sabi na sa doktor, ay, lipat na lang po namin. Kasi baka po nga hindi kayanin ng So, ayun, discharge na nila agad si mami. Tapos, lumipat kami dun sa sabi ni daddy, sige dun na lang sa ospital na yun kasi may record na rin naman si mami mo dun. Kasi dun din yung unang palpitation niya talaga dun din. So, ayun, nagpunta kami sa ospital na yun. Public din ata yung ospital na yun. Hindi ko dun, semi-private o public din. Hindi ko din masyado sure. Oras na to, inabot na kami ng halos gabi na talaga, 7 o'clock na parang ganun. Halos walang kainan, ganyan. Kami dun, tinitignan ko lang talaga si mami. Good thing na meron oxy ba yun? Yung kapatid ko. May oxy sila. Yung nilalagay dito. Tapos tinitignan kung ano yung heart. Ano nga. Yun. Buti may ganun sila. Tingin ako ng tingin doon. Tapos sabi ko, Lord, please, pababain nyo na. Ganyan. Tapos sabang nasa biyahe kami, pray lang ako ng pray talaga. Sorry. So, ayun. Super hintay kami. Grabe. As in, sobrang tagal ng hinintay namin. Siyempre ako, alala na ako. Sabi ko, Lord, mali ba yung decision namin na hindi na i-admit si mami dun sa unang ospital? Kasi ang tagal anong oras na hindi pa na-admit si mami. Natatakot ako. Habang tumatagal, siyempre, mas delikado yun, siyempre. Ikaw ba naman, halos 24 hours na nagagaganon yung puso mo. Diba? Parang halos 3 hours din ata kami naghintay dun. Tapos, nung nagtanong-tanong na konti lang daw kasi yung doktor na para doon sa ganon. Pero, ang daming pasyente, makikita mo, super pila. Kung hintayin pa daw namin, hindi namin alam kung kailan, hanggang kailan. Kasi wala pang available doon ICU. Kasi kailangan daw talaga i-ICU yung ganong case. So, paano yan? Kailan pa kami si mami, syempre, baka mapagod na yung puso. Sabi, lipat na. Decision na naman. Isa sa mahirap na sa akin dito is yung magpigil. Sobrang magpipigil ka talaga ng iyak or kahit hinahili ka na lang. Kunwari, sumasakit yung tiyan mo. Pero isa sa rason is dahil sobrang pinipigilan mo na yung iyak mo. Kasi syempre mag-aalala ka na anong oras na hindi pa na-admit. So, saan na tayo? Nagtanong-tanong kami, ganyan. So, sabi nung napagtanungan nung bayaw ko. Kailangan dito heart center na, ganyan. Idiretso nyo na lang doon. So, ayun, takbo kami sa heart center, ganyan. Pagkarating namin doon, nakita namin may mga tao din. Pero hindi namin alam kung kasama ba sila sa pila or what. Siyempre kami, dahil nag-aalala na kami, siyempre nagbiyahe pa kami. Tapos, tagal nga mag-back to normal yung heart rate. Pinipilit na sana namin na maasikaso sana kami agad.
Pagdating namin dun, ayun, nag-fill up nga ulit ako, ganyan. Tapos yung, sorry, wait lang kasi wala naman sa usapan na maiyak, diba? Tatak-tatak lang, diba? Malapit-pit. So, ayun. Nung nasa emergency na nga kami, sulat-sulat na ulit ako, ganyan. Si mami, ayun, pinasandal ko muna sa akin habang nakaupo. So, ganyan, habang pinapakiramdaman ko nga yung dibdib. Hintay-hintay kami. Tapos yung bayo ko, syempre kinakausap na in charge kasi sabi, in-explain niya na kailangan na to, kailangan na i-ICU daw, yun ang explanation sa amin. Tapos sabi, bakit kailangan i-ICU? Gumagano-gano. Tapos naghintay kami, pero akala namin kasi, baka mamaya sobrang tagal na naman namin maghintay, katulad nung sa before nung hospital na before nga noon. Buti na lang, papanik-panik pa kami, ganyan, na baka nga matagal, kaya super explain yung bayo ko na sa isang nurse na kung sana ma-admit na, di ba? Ano na sa ICU. Sabi ng nurse, kung ICU, sa pagkakatanda ko lang, kung ICU, wala pang room na available. Then, meron din ata. Tapos, maya-maya, tinawag naman na kami agad. Tinawag na yung apelido ni Mami. So, napanatag na ako. Wow, mabilis din pala. Kasi, syempre, galing kami doon sa mas naunang hospital na sobrang tagal na walang tumatawag sa amin. Ito, mabilis lang pala. So, ayun, tinawag na si Mami, chinek na. Hindi kami kasama eh. Pero ako super silip talaga ako doon kung anong ginagawa na, pero hindi kami pinapasok eh. Siguro para hindi crowded, gano'n. Tapos si Mami, kaya naman niya maglakad, pero dahan-dahan lang talaga. Hintay-hintay kami, ganyan. Tapos, maya-maya, sabi ko, tagal naman. So, si Mami, tapos nakita ko dun siya. Konting uwang lang kasi, konti mo lang siya makikita. Na makikita mo na lumabas na si Mami. Hindi ko lang alam kung saan siya dinala. Sabi ko, ano ba yan? Hindi mo lang kami inform, parang gano'n. Tapos yun nga, nagtanong ako, sabi ko, si Mami ko po, parang gano'n na gano'n. Tapos sabi niya nga, ay, nandun na, nakahiga na, ganyan. Tapos sabi ko, pwede po ba samahan? Tapos, medyo nag-isip pa siya. Tapos sabi niya, maya-maya, oh, sige na nga, samahan mo na. Tapos ayun, in-inform ko yung kapatid ko, tsaka bayo. Pagkapunta ko doon, sakto may mga ginagawa na kay Mami, para may in-inject ng gamot, ganyan. Tapos, nilalagyan na siya ng yung mga ano dito, yung tawag doon, dextrose, ganyan. Tapos may parang inaano na. Tapos, alam mo yun, yung mga doktor, tsaka mag-assist, ang gaang lang. Ang gaang nila magtrabaho, para kumbaga parang hindi mo mararamdaman yung ano pa. Basta parang nakaka-excite pa siya. Actually, nakaka-excite pa yung pakiramdam. Parang gano'n na inaasikaso nila ng gano'n si Mami. Na parang alam mo, ang bilis nila kumilos, ganyan. Pero, hindi sila yung nakakapanik. Habang may ginagawa sila, in-explain nila na pag ito hindi tumala, re-reset. Parang gano'n, nire-reset nata yung puso, ganyan. Tapos, ayun, may pinasak na nga sila. Pagkapasok nila, basta ang bilis ng pangyayari. As in, ang bilis. Pagka ano lang, shuk, basta gano'n, konting may nilagay lang sila, tapos, 3, 2, 1, yun na, unti-unti na talagang bumababa yung, mahina, kumbaga hindi na siya yung nagiging normal na, unti-unti na nagiging normal, tapos yung nakita namin ng mga doktor, yun, ganyan na yung mga ganito lang yan, i-test lang, ganyan. Tapos pag okay yung mga test, uwi na, pwede na, sabi nga ng doktor. Hindi, ako naman, wow, grabe, ganun lang pala kabilis. Diba? Parang, kung saan pa kami punta, pero ito dito, ang bilis lang, sobra. Kumbaga sa lahat ng pinagdaanan namin, ang dami pa namin pasikot-sikot, pero dun lang pala sa place na yun, wala pang isang oras or what na pagpasok ni Mami dun, is naging okay na siya. Parang sobrang pray ako na, wow, Lord, thank you. Kasi, syempre, diba, isipin mo, sabi dun sa ospital na dinala namin ng mga kailangan ni ICU, pero dito, okay na. Diba, may ginawa lang silang something, okay na. So, nung pagkaano namin, yun nga, inano muna siya ng mga test. At pagkaalis ng mga doktor, siyempre, kinamusta ko si Mami, kamusta? Sabi niya, parang nangangalay lang yung puso ko. Siyempre, napagod, diba? Parang kumbaga daw parang kumbaga 24 hours ka tumakbo, tapos biglang stop. Hindi naman stop, biglang naglakad na lang pala, yun. Parang 24 hours ka tumakbo, tapos bigla ka na naglakad. Doon mo lalo mararamdaman yung pagod ng pagtakbo mo.
So, ayun, nakita ko na nakapahinga na maayos si mami. Parang, panatag na ako, supporting ko na ako, balita na ako sa kapatid ko, okay na, ganyan. Tapos, it's time naman na, kaso, problema naman, wala naman upuan para sa kasama doon. So, buti na lang, yung katabing kama, walang pero may harang yun pero parang cortina siya. So, pwede mo siyang tanggalin muna at doon muna ako nakaipo. So, pagtapos nun, syempre, ayun, doon ko naramdaman talaga yung gutom, ganun, tapos nanunumbalumbalik na naman yung pagsasakit ng tiyan ko. Pero talaga, tiis to the max ako. So, ayun, buti na lang, binilan ako ng pagkain nung kapatid ko. Uuwi ba? Yun naman ang pinagdidesisyonan namin. Uuwi ba sila or hihintayin na kami? Tapos nung 3 o'clock na, sabi namin, tinanong ko ulit, okay na po ba yun? Hindi pa pala. Tapos tinanong ko, baka mga 7 o'clock pa daw ng umaga, sabi ng doktor. Sabi ko, sige, uwi na muna kayo, kasi gantong oras pa pala, baka hindi rin kayo makapagpahinga pag dito. Yun, umuwi muna sila. Tapos ako, nakaupo lang dun kasi wala naman tutulugan dun. Dapat pala ready ka talaga. May kutsyon ka pala dapat or naka-jacket ka mo lang kasi sobrang nakakangatog. Tapos, syempre siguro kasama na rin ang pangangatog yung nagutom ka, yung intense na pangyayari buong araw. Nangyari pa doon sa kabilang room. Meron na rin naging pasyente, so wala na talaga ako pa. Nakatayo na ako, gano'n. No choice na ako, sabi ko, umupo na ako doon sa may paanan ni mami, inistorbo ko na si mami. Nakatulala na lang akong ganyan. Grabe, kaya ko palang umising na hindi natutulog ng ilang hours. Grabe. Nung 7 o'clock na, may tinusok lang kay mami para lang daw pang stable ata, ganun. Tapos hinintay na lang namin yung matapos. Pag natapos daw yun, pwede na daw kami umuwi. Pwede na kami makapag-settle ng account. Pwede na yung magbabayad na. So, ayun na nga. Bayadan time na. Yung kapatid ko tsaka si daddy, wala ta sila. Siyempre, kung gusto na namin makauwi, magbabayad na kami. Papacheck na ng balance. Buti na lang may dala si mami na pambili ng printer, ganyan. So, sabi ni mami, yun na muna gamitin. Ako, tatakbo na ako dun sa pang balance, billing, ganyan. Sabi ni mami, kasya ba yan? Ako naman, ewan ko parang ko ni, ang tawag doon, pinapapaya pa ako ni Lord na kaya yan, ganyan. Parang, sabi ko kay mami, malay mo, sobra pa, sabi ko gano'n. So, nagpunta na ako doon sa billing. Nagulat ako, grabe. Pagkakita ko, 7,000. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi ang baba na nun. Kasi syempre, biruin mo sa isang ospital, sabi, abutin kami ng 70,000, plus 10,000 pa, 20,000, gano'n, para lang sa mga gagawin sa kanya. Tapos ito, 7,000 lang. Naging maayos siya agad. Sabi ko, Lord, thank you talaga. Hindi ko in-expect. Although, ako, syempre, para sa akin, medyo sobrang, parang, alam mo yung guilt sa sarili mo na, wala kang maiambag sa gantong sitwasyon financially. Di ba? Parang ang sakit. Ako parang ang sakit sa puso. Parang na wala ka man lang matulong financially sa gantong sitwasyon na kailangan talaga ng pera para sa health, di ba? Ikaw wala kang maibigay. Medyo naman ako doon. Tapos, nung nalaman nga nung kapatid ko na bayaran, time na tinatanong niya kung magkano, at that time nung tinanong niya, hindi ko pa alam So, sabi niya, para wala daw isipin si mami, siya na daw bahala. Ganyan. Sabi ko, Lord, thank you, kasi may kapatid akong ganda. Diba na, kahit ako wala akong ambag, siya, willing siya na i-shoulder ng buo. Nagulat din sila kasi gano'n lang pala yung presyo. Hindi namin nilalang lang yung 7,000, pero syempre expect mo na yun Nung sa ospital na nakaraan, sabi 70,000 aabutin, tapos may 10,000, diba? Kaya parang yung maging 7,000 lang. Diba? Parang wow na yun. Kasi ang daming ginawa doon sa unang ospital. Doon sa pinakaunang ospital, naka 3,000 na kami doon para lang sa mga gamot, sa mga test.
Pero dito, tas wala naman nangyari, di ba? Pero dito sa Las Hospital, 7,000 lang, tapos na ano na, di ba? Napakabilis pa ng pag solusyon, kung magaganon. So, ayun na, nung binayaran na namin, so, hintay na lang, makakawin na kami sa wakas, di ba? Pero sinabi, ayun nga, marami pa daw palang i-check na to follow up kay mami. Sabi nga, babalik pa daw si mami. Pero yun, finally, nakauwi kami ata dito ng 10 o'clock. Biruin nyo yun, 26 hours ata akong gising. Diba? Nakayanan ko yun na nagloloko-loko yung tiyan ko, tapos gutom, tapos antok, pag-alala. Sabi nga sa akin ng kapatid ko, magka-text kami nung habang naghihintay nga ako, syempre, nakakainip din nun. Nagbabalitaan kami. Sabi, parang, nakakabilib daw ako kasi ang lakas daw ng loob ko sa humarap sa ganun na kasi ako nga yung nagbantay, ganyan, ang lakas daw ng loob ko. Sabi ko sa kapatid ko, hindi nyo lang alam. Pero sobrang hina ako din sa ganito. Konting kibot, alam nyo naman, iiyakin ako. Pero at that time, syempre, parang binibigyan lang ako ni Lord ng courage. Syempre, ayoko naman makadagdag sa alalahanin ni mami, diba? Talagang kaya ko lang. Kahit alam mong minsan parang may lalabas na. Pero napabalik ko lang yung sakit nga ng tiyan ko, di ba, naglolo kong anytime pwedeng may lumabas. Pero di ba, sobrang bait ni Lord na hindi niya hinayaan na maging hindrance yung pananakit ng tiyan ko para mabantayan si mami sa naging experience namin na to. Sobrang daming dapat ipagpasalamat. Pero ang na-realize ko lang, diba? Bakit kaya kami hinayaan ni Lord na magpunta pa kung saan sa ospital? Ba't hindi pa pinaisip sa amin ni Lord na dumaretso na kayo sa heart center, ganyan, dumaretso. Diba? Parang, bakit pa sa amin pina-experience gano'n na paghintayin kami, pag-alalahanin kami na matagal, or gulatin kami sa naging presyo. Dadaan ka talaga sa proseso eh. Maraming realization kang katulad ng sa unang ospital. Kasi dun sa naging desisyon ko, nung dun nga naghihintay na kami dun sa pangatlong ospital, sabi ko, sana pala pumayag na lang ako pa-admit yung si mami dun sa unang ospital kasi natatakot niya ako kasi tagal niya nang wala sa, hindi na-admit, tagal na nung puso niya. Nandun yung aaninlangan, gano'n, nandun yung takot na mamaya may mangyari nga. Tapos syempre sa akin hindi lang sa akin sisi, pero pati yung sarili ko sisisihin ko pag may nangyari kasi bakit di ko pa rin na-admit, diba? Naging wise din sa pagdidesisyon Doon naman sa pangalawang ospital, diba? Willing na ako, para ako ready na ako magkautang ng ganito kalaki, maging okay lang si mami, pero diba, pinag-isipan pa rin maigi. Inano pa rin, hindi pa rin kami hinayaan ni Lord na doon. Kasi syempre, isa sa dyan is, magpapadalos-dalos ka ba sa mga decision mo? Hahayaan mo ba maano yung emosyon mo? Pero magiging ikakasama mo naman, diba? Parang, kailangan talaga ng wisdom kay God paano kung nagpaano kami doon? Paano kung pina-admit namin si mami doon, diba? Di, lubog kami lalo sa utang ngayon, diba? At doon naman sa pangatlo, tinest ni Lord yung patience namin. Yung tinest niya yung kung gaano kami willing maghintay. Kasi sobrang tagal talaga nun. Tinest ni Lord yung faith namin na, sabi niya nga naman, hindi niya kami pababayaan, diba? Siyempre, diba, kung pinag-pray mo na, ganun. Doon sa pangatlo, tinest nga yung patience namin. Doon naman sa pang-apat, kumbaga, parang tinignan na ni Lord kung ano yung magiging response namin doon sa ospital. Kasi nga, siyempre, doon sa nauna, sobrang tagal. Kung inuna namin yung galit, kung inuna namin yung pagrereklamo, kunwari nung nag-fill up ako, tapos hindi kami inano agad, tapos kung magpipilit kami, ganyan, hindi negative ang mangyayari, diba? Pero kami, naging mahinahon pa rin kami, nag-wait kami, pero kita mo, ang bilis lang pala. Marami realization na naganap dun sa nangyari sa nung na-hospital si mami. Kasi pwede naman kaming doon na lang dinaretso ni Lord sa heart center, pero kailangan talaga may process. Kumbaga
Kumbaga sa pag-abot ng pangarap mo, kailangan marami ka munang maging problema, marami munang hindrances, marami kang pagod na mararamdaman, kalugihan or what. Pero in the final, basta mag-have faith ka lang kay Lord, magsasucess ka rin pala. Kailangan mo lang din pala pagdaanan yung mga test, kailangan mo din pagdaanan yung test of waiting, test of patience, diba? Test of kindness, kasi syempre kung inuna mo yung kamalditahan mo doon na, ba't ang tagal, diba? Lalong magulo. Nakakita mo, saan kami dinala ni Lord? Diba? Dinala kami sa mas mura at mabilis, diba? Kailangan din talaga in the process is pray, tsaka talagang, kung nagpe-pray ka, mag-trust ka, mag-have faith ka talaga. Kasi kung mamadaliin mo yung sitwasyon, katulad ng minadali ko, yung pag-admit kay mami dun sa isang ospital na 70,000 pesos, grabe. Ano kami ngayon, diba? Pero, nag-wait kami, nag-have trust kami kay Lord na, this is tama ba to? Kailangan na ba namin pumasok sa ganito? Ganyan. Dinala kanya, idadaling ka talaga ni Lord sa tamang lugar. Basta mag-faith ka lang sa kanya, tsaka mag-trust ka sa kung anong sinabi niya sa iyo na hindi ka niya pababayaan. So, ayun lang, naikwento ko lang sa inyo. Naging karanasan, naging emotion ko nung that time talaga. Kasi first time ko na-experience yung ganun na ang dami mong emosyon sa isang araw, parang ang daming pagsubok sa isang araw. Pero diba, nalakpasan mo at nagtagumpay ka. At ngayon, okay na okay si mami, diba? Syempre, nandun pa rin yung pag-iisip ko na sana, diba, na may naiambag man ako na financial, diba? Hindi man naman ako makapag-ano ng financial ngayon, pero alam ko may plan si Lord para sa amin. So, ayun guys, naikwento ko lang naman. So, hindi ko na natapos yung pagtatak-tatak ko, diba? Kakakwento ko, masyado ako na naging emotional, na dapat hindi naman So, ayun, sa nagtyagang manood hanggang dulo, thank you for watching po, hanggang sa susunod na story time.